Hi everyone, my name is Leonie O. Magnaye, and now our topic is about molecules of life. So, Kara. Gaya nga ng sabi ko, ang topic natin ngayon is about molecules of life. What is our learning object? So we have one learning object. It is understand the importance and functions of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen in the human body. So, dito sa objectives natin is malalaman daw natin yung importance and functions ng tiyon na yun. Kung ano nga ba yung tiyon na yun sa ating katawan. And now, here is our first question. What is tiyon? So, ano nga po ba talaga yung tiyon? So, tiyon, C stands for carbon. H stands for hydrogen. And O stands for oxygen. And N stands for nitrogen. And now, nalaman na po natin kung ano yung meaning ng tiyon. Para sa karagdagang kaalaman po, yung tiyon is tinatawag po siyang building block of our life. Like, kaya po siya tinawag na ganun kasi nagpo-form po siya ng molecule na tumutulong sa isang living organisms para makapag-survive. And now, isa-isahin po natin siyang i-discuss. Guys. The first one is the C. So, the carbon. Carbon forms the backbone of biomolecules. So, sabi dito is, yung carbon is para ba siyang pundasyon or frame ng isang bahay. Like, karamihan sa mga molecules sa ating katawan ay nagsisimula sa carbon. Sa madaling salita is, kung wala ito, hindi mabubuo yung mga maraming mahalagang bahagi ng ating katawan. Next is, found in carbohydrates, proteins, lipids, and DNA. So, yung carbon is makikita sa mga nutrients na kailangan natin sa araw-araw. So, nasa carbohydrates na yon yung mga nagbibigay ng energy, na proteins na tumutulong sa paglaki, tapos yung fats na nag-iimbak ng mga energy, at saka yung DNA na naglalaban ng ating genetic information. So, sa madaling salita, halos lahat ng mahalagang bahagi ng ating katawan ay merong carbon. Next is essential for life. So, napakalaga ng carbon dahil hindi mabubuo yung mga biomolecules kung wala ito. Kaya sa madaling salita is kailangan talaga natin yung carbon. So, ang next naman po natin is hydrogen, the H. Hydrogen, part of H2O. So, sabi po dito, yung hydrogen is isa sa mga bumubuo sa tubig. Kaya po sinabi na mahalaga yung elemento ng hydrogen kasi nga po, alam naman natin na malaki yung bahagi ng tubig sa ating katawan. Ito yung tinutulungan tayo nitong mapanatili yung normal na paggana ng ating katawan. Next po is helps produce energies. So, sabi dito, yung hydrogen is tumutulong sa mga proseso ng ating katawan upang gumana yung mga energy. Yung mga energy ito is ginagamit natin sa paggalaw, pag-iisip, at sa paggawa ng mga araw-araw nating gawain. And then, kaya kahit hindi natin ito nakikita is mahalaga ang papel nito sa ating katawan. Next po is found in organic molecules. So, makikita sa hydrogen ang halos lahat ng biomolecule sa katawan. Kasama ito sa mga substances na kailangan natin para sa paglaki at pagpapanatili ng ating buhay. Dahil dito is ito'y
sinasabi or ito yung mahalagang building block sa ating katawan. So, ang next naman po natin ngayon is the oxygen, the O. First, needed for cellular respiration. So, yung cellular respiration po is yung proseso kung saan ginagamit ng cells ang oxygen upang makagawa ng energy. Kaya mahalagang oxygen sa bawat cell ng ating katawan. Kung wala yung oxygen, hindi makakagawa ng sapat na enerhiya ang ating katawan. Next, helps release energy from food. Kapag kumakain tayo is yung kinain natin is hindi agad magiging energy. Kailangan nito ng kinakailangan nito ng oxygen upang matulungan ang katawan natin na makuha yung mga energy na nakatago dun sa pagkain na ating kinain. Kaya ito yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng lakas sa araw-araw. Next is major component of water. Bukod sa paghinga, ang oxygen ay bahagi rin ng tubig dahil maraming tubig sa ating katawan. Kaya tinutulungan nitong mapanatili ang iba't ibang proseso sa ating pangangatawan. So, next is the nitrogen, the N. First, found in proteins and DNA. So, yung nitrogen daw po is makikita sa proteins at sa DNA. So, yung proteins po is mahalaga sa ating mga muscles, balat, at sa iba pang bahagi ng ating katawan. And yung DNA naman is naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa ating mga katangian. Next is supports growth and repair. So, sabi dito is yung nitrogen daw po is tumutulong sa ating paglaki tumutulong yung nitrogen sa paglaki ng ating katawan. Kapag may nasisira pong cells or tissues is tumutulong ito sa pag-ayos ng mga yon. And then, mahalaga din ito lalo na kapag tayo ay lumalaki. Next is stores genetic information. So, ang genetic information po is yun yung impormasyon na namamana natin mula sa ating mga magulang. Ang nitrogen po is bahagi nga ng DNA na nag-iimbak ng mga impormasyon ito, yung genetic information nga po. Dahil dito, nakakatulong ito sa pananatili ng ating mga katangian at tamang paggana ng ating katawan. So, ang next po naman natin is the importance of the tiyan. The first one is growth and the development. So, yung tiyan daw po is mahalaga sa ating paglaki at pag-unlad ng ating katawan. Tinutulungan nitong mabuo yung mga cells, tissues, at organs na kailangan natin habang tayo ay lumalaki. Next is energy production. So, yung tiyan po is may mahalagang papel sa paggawa ng enerhiya. So, yung energy naman na ito is ginagamit natin sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Next is body repair and maintenance. So, kapag meron pong may nasirang bahagi ng ating katawan, tumutulong po yung tiyan sa pag-aayos ito. Nakakatulong din ito upang mapanatiling malusog at maayos yung paggana ng ating katawan. Next is genetic information storage. So, gaya nga po ng sabi ko is yung nag-iimbak po siya ng ating genetic information. Kaya yun po is may bahagi ng DNA na nagtatago ng ating mga genetic information. Like, yung genetic information po natin is naka-store po.